what a wonderful world. Once again, mga boss, dito naman tayo sa ating pond. At hulaan nyo kung anong meron dito. As you can see, pumili tayo ng bagong isda. Which is balloon muli. White balloon. Mulis. At ito yung gagawin nating breeders, no, sa ating project. Na-acclimate na natin itong ating mga white balloon molly at ready na silang pakawalan sa mundo. So ito ay nabili natin sa kay Boss Anur Ayub, no? Ito yung ating project ng breeding materials. Ito ay pet quality lamang mga boss dahil di natin afford yung high end na mga balloon mollies, no, dahil alaga lang ito at hindi natin kailangan gumastos ng malaki para lamang tayo ay masayahan sa ating mga alaga. So kung kaya nyo naman ay bumili na kayo. Syempre so maganda kung quality fishes yung ating ma-acquire, pero ako okay na ako sa pet quality. So ito yung ating ipo-project at samahan nyo ako boss sa pag-prepare ng ating mga materials na gagamitin sa pag-breed ng white balloon mollies. One eternity later. At ito na nga mga boss, ang araw na ating pinakahihintay, ang pagsiset up ng ating breeding tub para sa ating bagong isda na white balloon molly. So nakakita ko nitong plastic tub na nakakalat lang dito sa bahay. At the same time, itong isang malaking balde na may butas. So medyo hassle pa ito dahil lalagyan ko pa ng bulkasil at medyo malaking trabaho pa ito, kaya ito na lang yung ating gagamitin para sa ating white balloon molly. At upon my observation, at yun, may pinapapak yung ating apple snail at walang iba kundi yung ating isang white balloon molly. So tama po kayo, ay na-deads po yung isang balloon molly. Maraming factor yung aking nakikita. Isa ay yung stress dahil nga isang araw itong nakatambay dun sa opisina, no, dahil umaga pa lang nabili ko na ito. Kaya siguro na-stress yung isda, pagkalagay dito ay yun na goodbye Philippines na siya. Pangalawa is bullying. Napansin ko itong mga molly natin na nauna dito ay ito, tingnan nyo. Palagi niyang, yun, binubully niya itong ating balloon mollies. So baka nakadagdag yun sa stress, kaya yun, na goodbye Philippines. So, yung setup na gagawin ko ay base lamang sa gusto kong setup. At yun nga mga boss, no, lalagyan natin ito ng buhangin at lalagyan din natin ng lupa at mga aquatic plants. So let's go. So ayan na, nalagay na natin yung ating buhangin mga boss. Nakakatulong ito para maging clear yung ating tubig at yung mga dumi ng ating mga isda ay mapupunta dito at magiging lupa, magiging pataba. So hindi natin kailangan mag-siphon palagi dahil magiging clear yung tubig natin dahil sa mga buhangin at sa mga aquatic plants. At lalagyan na natin ng tubig ito mga boss. Gagamitin kong tubig ay dito na galing sa ating pond. At naglagay ako ng cellophane dito para hindi masyado mabulabog, no? O yan. Hopefully sana walang butas ito. Hindi ko kasi na-check kung may leak or may crack itong ating plastic tub. Pag naging successful tayo sa pag-breed, di na natin kailangan ng bumili pa. At yun na yung ating gagamitin para sa ating pond. So, mga boss, napakadali lamang ang setup na ito.
Talagang excited ako dahil nga napakaganda ng balloon white mollies. Nakakadagdag siya ng ganda ng ating pond. Sa mga nagtatanong bakit hindi ko kinukuha yung mga dahon ng mangga sa ating fish pond, ay hinahayaan ko lang yan mga loads dahil gusto ko parang ang datingan niya is natural pond, no? Parang yung nasa mga natural. Yan mga boss, nangalahati na, balik kukuha tayo ng tubig galing sa gripo. Nakita nyo yung mga bula-bula mga boss, kaya hindi natin direct ilagay yung ating isda muna at ipa-stock muna natin to ng mga 2 to 3 days para yung mga harsh chemicals or mga kung anong meron dyan sa buhangin dahil hindi natin nilinisan ay mawala. So kukuha muna tayo ng tubig galing sa gripo para punuin itong ating tub. Pagkatapos dito mga loads ay lagyan na natin ng aquatic plants. So lalagyan natin ng frogweeds. At ayun, pubalas na yung anak ng frogweeds mga boss. So ganun talaga, talagang 1 week pa lang, no? You know, pansin nyo, mayroon na siyang anak na naman. So kaya sinabi kong invasive ito dahil talagang mabilis itong dumami. 1 linggo pa lang nakakaraan pero yun na, no? Nanganak na siya. So, pero napakaganda, no? Sa pond itong ating mga frogweeds. Tapos lalagyan natin ng kabomba. Yun yung ating unang transplant. Yun. Kita niyo yan mga loads. Napakaganda. Siyempre, lalagyan pa natin ng ibang halaman mga loads. Tulad nitong floating parang water lily, no? You know, float lang siya. So ayan, mas maganda siguro kung itanim na lang natin para mas maganda. So, dito rin sa gilid. Yun. So itanim na lang natin mga boss. Lagyan natin ng bato para hindi siya basta-basta lumutang. Yun. Ayan. So, ready na yung ating tub. I-age muna natin ito ng 3 days bago natin nilagay ang ating mga breeding materials. 1 eternity later.